Baka napag-usapan doon sa mga ambush interviews Oo. doon Oo sa New nga. York dahil nandun ng ating Pangulo at ang ilang miyembro ng gabinete. So let's welcome in live from New York po si Maricel Halili. Siyempre maaraw na doon. Kanina gabi pa siya nagre-report. Ano ngayon, maaraw na or madilim kanina. Hello Mase, kamusta? At meron ba mga pronouncements about what's happening ngayon dito pagdating sa fuel pati sa gulo sa Middle East? Alam mo, nakakalungkot kasi nakita ko rin yung video kanina ng report ni Gerard de la Peña. Ganun na pala talaga kahaba yung pila dun sa gas station dyan sa may Commonwealth dahil nga sa taas ng presyo ng mga petrolyo, talagang pinipilit nila na mapa-full tank yung kanilang mga gasolina, no? Yeah. Pero syempre isa yan dun sa mga tinanong natin kasi marami yung mga nag-question nung timing ba nagpagpunta dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York, considering na ang daming issue na naiwan dyan sa Pilipinas. Nandyan yung paglobo ng presyo ng petrolyo, tapos yung mga kababayan natin sa Middle East hindi pa rin na-repatriate. Well, pagdating ni PBBM kahapon, pinaliwanag din ni Yusek Castro na meron naman din daw na iwan na kautusan dyan sa Pilipinas sa Department of Energy. Ang pinakahuling balita nga daw na ibinigay sa kanya ng DOE, sabi ni Yusek Castro, ay merong 54 na gas stations na bibigyan nga daw ng show cause order dahil baka nga daw nagtitake advantage dito sa presyo ng mga petrolyo para malaman kung merong violation. Tapos, pinoint out din ni Yusek Castro na kasama rin namin dito sa New York na ipupursige pa rin yung emergency powers ni PBBM. So, ang nililinaw kasi namin kung halimbawa sino ba ang makikipag-communicate sa mga legislators. Kasi kung Department of Energy nga yung magbibigay din ng recommendation, ano ba yung magiging laman ng letter, ng request nila doon for emergency powers? Kailan ba ito magiging effective? So, yan yung kabilang doon sa mga hanging questions. But basically, Bok, Jovi, and Chicky, ang pinunta naman talaga dito ni PBBM ay yung United Nations para ikampanya yung Pilipinas na maibigay sa atin yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Yeah. So, yan yung aantabayanan natin. Mase, if I may lang, anong pakinabang sa atin ng kung sakali na makuha natin yung non-permanent seat sa Security Council? And non-permanent yan, ibig sabihin nagro-rotate yan. Non-permanent. So Yes, hindi ka parating nandoon. Ilan na naman lilima lang ating permanent seats, di ba? So anong pakinabang sa atin? Oo. 5 yung may permanent seat sa UNSC. So 10 yung bibigyan ng non-permanent seat. Ang paliwanag sa atin ni Ambassador Bates Romualdez na importante na makuha natin itong non-permanent seat para mas magkaroon daw ng boses ang Pilipinas pagdating sa issue ng security, especially now na bukod dyan sa ito po ng Middle East, meron tayong problema pa rin sa West Philippine Sea. So, ganun daw siya ka-importante para sa Pilipinas. Pero, meron kasi tayong kalaban. Ang ginagawa daw kasing sistema sa UNSC for region, yung nagiging botohan nila, so tayo, ang binabay natin, maging part tayo or representative ng Asia Pacific region, pero kalaban natin yung Kyrgyzstan. So mamimili pa sila kung sino sa dalawang to. Sa June ang botohan, tapos kung sino yung mananalo doon, siya yung magiging makakakuha ng non-permanent seat for 2027-2028. So parang kaya daw yung presence dito ni PBBM importante kasi para pinapakita mo sa United Nations na ganito kahalaga yung posisyon para sa atin, mismong presidente namin, yung nagkakampanya. And actually, mamaya, starts kasi nung 2-day work week niya today. Kahapon kasi arrival lang niya pero wala naman talaga siyang public engagements pa. So, today, haharap na siya doon sa Commission on Peace of Women sa UN. Tapos, hindi pa kasi malinaw sa atin kung kailan yung eksaktong schedule ng meeting niya kay UN Security General o Secretary General Antonio Guterres. Kasi meron din siyang meeting with him. Masa yung sinasabi mong mamimili kanina between us and Kyrgyzstan ba yon? Paano pipiliin botohan? Simpleng botohan ba yon? O meron bang parang team para mamili, susuriin yung dalawang bansa? Paano ba?
simpleng botohan actually. Ang paliwanag sa atin nung isang nakausap natin na taga-empathy, para pala rin siyang Congress, kasi 2/3 din daw ng total number of votes ang kailangan. So, based dun sa interview natin kay Ambassador Romualdez, parang 160 votes yung sinasabi niya na kailangan na makuha ng Pilipinas. But we have to double check his iba rin yung sinasabi ng ibang taga-embassy. But basically, 2/3 of the total number of votes daw yung kailangan natin na makuha. And so far, of course, optimistic sila, kaya nagpunta rin dito si PBBM. Meron bang bagong statement si PBBM about sa mga kababayan natin dun sa Middle East? Naku, Chiki, hindi pa natin nakakausap si Presidente. Kasi sinubukan actually natin siyang makausap kahapon. Pumunta tayo dun sa kanyang hotel para abangan siya. Nakita natin na sinalubong siya ng DFA at saka ng iba pang mga cabinet secretaries. Ayan, buha natin yan kahapon. Pero sobrang higpit ng secret agent. Tingnan nyo, hinaharangan nila kami. Secret Service, Puro hindi naman sila secret na yung agent. nakita. Sorry. Secret Service. Tama ka po. Hindi yung si Tony Perry yun eh. Secret Service. Hinaharangan nila kami. Ang kukulit pa nila na parang pinagsasabihan pa kami na or bawal nilapitan si Presidente kasi security concern. Para kami naman, yes, we know, we're Malacanang reporter. Yeah. Pero yun, hindi talaga kami nabigyan ng chance na makausap si PBBM. But then, base doon sa schedule na binigay sa amin, meron namang press briefing Soon. sa amin si PBBM before siya umuwi. So, hopefully matanong natin. Pero ang nakausap nyo, Mase, ay si Yusek Claire, diba? At meron siyang naging mga pahayag. Mabuti pakinggan muna natin, very short lang naman to, yung kanyang mga paliwanag tungkol sa eroplano, pati dun sa mga pahayag ni VP Sara. Pakinggan muna natin ito. Hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka. Siguro, dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis. So, kando na ba ito? Paliwanag ko lang yun. Sige, go ahead, Mase. Oo. Yung first part, sagot ni Jose Castro yan kay Senator Dante Marcoleta. Kasi, di ba, sinuko na ni Senator Marcoleta na hindi ba mapapala natin kung maging part pa ng non-permanent seat ang Pilipinas, magkaroon pa ng non-permanent seat. So, yun yung sagot niya. Yung second part, kung sinabi ni Jose Castro, yun yung sagot niya kay Vice President Sara Duterte. Kasi, if you recall, sinabi kasi ni VP Sara na bakit ba naman kasi hindi makapag-provide ng aeroplano yung administration sa OFWs sa East. Kami nga noon sa COVID, nabigay naman agad yung sasakyan para makabalik sa Davao yung mga na-stranded. So yun yung sagot ulit dyan. Okay. So, iba pa yung, parang merong instruction dito sa studio na meron pa daw sinabi hindi, ito yung sinabi ni VP Sara. Hindi, para fair lang daw. I-roll lang natin kung ano ba yung sinabi ni VP Sara. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Okay. So, inaasahan namin na matatanong nyo rin yan, kapag nakausap nyo na yung presidente. Mase? Oo, pwede kasi usually kapag ka naman mga foreign trip, lahat naman ng topic sinasagot ni Yes. PBBM.